Salamat, Ikaw ay mabuting Diyos. Ikaw ay tapat. Salamat. Hallelujah. Oh, salamat. Salamat sa presensya mo, Panginoon. Aming Diyos na tapat, hindi nagkukulang, hindi nagbabago ang katapatan mo. Hallelujah. La 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 la. Ooh, la 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 la. Oh, Jesus. Narito po kami ngayong umaga, nagpapalinis sa iyo. We just came here, Lord, to worship you. Nothing else, God. Walang ibang dahilan ang pagpunta namin dito, kundi magpasalamat, magpuri, at iataas ang dakilang ngalan mo. Ngayong umaga, Panginoon, tinataas ko ang music team sa iyo, O Diyos, sa kanila pong inihandang awitin ng pagpupuri at pagpapasalamat. Anoint them, Father God, with double portion of your anointing. We cast out any form of distraction, any technicalities, Lord. Jesus, we are excited, Lord, to worship you. Nauuhaw kami sa iyo, Panginoon. Katagpuin mo kami ngayong umaga. At Lord, ang puso namin na mga mabibigat, Lord, pag-aanin mo. Ang mga suliranin, O Lord, whatever it is, God, na gumugulo sa isip namin, ibigay namin sa iyo ngayong umagang ito. At Lord, we are expecting a great, great moving of the Holy Spirit this morning. Tinataasin namin ang aming mga churches, ang Gumaok, ang San Isidro, ang Sitio Suha, ang Greenfords, at lalong-lalo na dito sa Golden Hills, Lord. Ikaw ang Diyos na buhay. Kahit sa ang lugar kami mapunta, Lord, you are omnipresent, God. You are everywhere, Lord. Pagpalain mo ang lahat ng gawain ng Body of Christ ngayong araw na ito. This is the day, Lord, for our Sabbath day. Father God, let us honor, Father, and make time for you. Lord, pagpalain mo ang lahat ng bumubuo ng Body of Christ, O God, especially, Lord, ang ROG Galleria, ROG Affiliate Churches, O God, ang aming Bishop Chito Sanchez, ang aming Pastor Rachel, at ang lahat ng workers, leaders, O God, ng ROG, Panginoon, at ang buong brethren, ang buong Body of Christ dito sa Pilipinas at sa buong mundo, Panginoon. Let the salvation come in every household in the Philippines. Let the salvation come in our family, Panginoon. Lord, we also pray for our nation, O God, ang mahal naming bansang Pilipinas. Ang sabi mo, Panginoon, kung kami ay luluhod, kami ay pagpapalain mo at lilinisin mo ang aming bayan. You will heal our land, O Lord. Ngayong umagang ito, Panginoon, Father God, heal our land, O Lord. Heal our nation. Pagkaisahin mo po kami, Panginoon. Alisin mo, Panginoon, na aming divisyon. Magkaroon kami ng pagkakaisa, Panginoon. We pray for our President Bongbong Marcos, our Vice President Sara Duterte, at ang lahat, Panginoon, ng mga official members, O God. Lord, i-bless mo sila, Panginoon. Bigyan mo sila, Panginoon, ng banal na takot sa iyo, Panginoon, na maglingkod sila, Panginoon, as if they are serving you, O God, with all their hearts, with all their minds, with all their souls, O God. Lord, we also pray, Father God, for our service today, Panginoon. Lord, ang aming Pastor LV na magbababa ng iyong salita, O God. Gamitin mo ang labing niya, Panginoon. Lahat ng mga mensahe mo ngayong umaga, alam ko, Panginoon, ito po lahat ay inihandaan niya para sa aming lahat. Lord,
itago mo siya sa iyong likuran. At ang lahat ng tatayo, O Lord, ngayong umagang ito, mga usher, mga mana, Panginoon, mga music team, Lord, lahat po, O Diyos. Lord, Father God, we are declaring that this morning will be a victorious day, O God, for our lives, Panginoon. Excited kami, Lord, sa gagawin mo ngayong umagang ito. Salamat po. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Amen! Hallelujah! Good morning po! Batiin po natin ang ating mga katabi ng good morning sis, good morning brother. Ang beauty mo, ang pogi mo. Amen po ba? Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo dadakilain. Wala na sa'yo maihahapin. Ang awit ko iyong tingin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasama. Hallelujah! Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo maihahapin. Ang awit mo'y iyong tingin. 1, 2, 3, go! Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasama. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo maihahapin. Ang awit ko'y iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo maihahapin. Ang awit ko'y iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo maihahapin. Ang awit ko'y iyong dinggin. Come on, church! Let's up ahead! Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah! Yes, my God. Hallelujah. Patuloy tayong umawit sa ating Panginoon. Lord, hallelujah. Kung patuloy naming pagmamasdan, Lord God, ang kabutihan mo sa amin, sa buhay namin, Lord God, wala kaming ibang nanaisin pa, Father God. Amen. Patuloy po tayong magpasalamat sa Kanya sa bawat araw na Kanyang binibigay sa atin na sinasamahan niya tayo at
Patuloy na niya tayong minamahal kahit na marami tayong pagkukulang sa Kanya. Amen po. Hallelujah. Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, nasuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karunihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran na kabanalan at walhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Hallelujah, hallelujah. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karunihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan at walhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Yes, Lord, hallelujah. Yakap mo ako sa ating karunihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karunihan.
Jesus, sa'yo ang kapurihan ay walhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karanalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Sa lahat, Father God, na iyong pinagkaloob sa amin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Ikaw rin po, Father God, ang patuloy na kumilos ngayong araw na ito, Lord God. Sa magbababa, Lord God, ng inyong salita, Lord God. Patuloy niyo siyang bigyan ng wisdom, knowledge, Lord God, and anointing, Lord God. At nawa, Father God, sa bawat makikinig, Lord God, ay maisapamuhay ng bawat isa na narinig. In Jesus' name, Amen. Amen. Handa na po ba kayong makinig? Nakipag-wrestling po ako sa Holy Spirit para mabuo po ang mensahe ito. Napaka ano po niya, panahon natin ngayon yung mensahe at talaga po makakagising ng ating diwa, ng ating isip, ng ating puso para i-remind tayo ng Diyos sa buhay natin. Alam niyo po ang tema niya is Life is Short. Amen? Life is short. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo. Life is short. Amen? Live it for eternity. Amen po ba? Ilaan ang maikling buhay. Maikli ang buhay. Ilaan mo na yung buhay na maikling yan para sa Panginoon. Para sa pangwalang hanggang buhay. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. Dalangin ko, maging excited po tayo, lalo na sa online. Tapusin po natin ang ating pag-join sa gawain ito. Sigurado po ako, hinango sa Life Application Study Bible, sa aklat ng Psalms chapter 39, verses 4 to 6. Magbasa po tayo. Lord, remind me how brief my time on earth will be. How fleeting my life is. You have made my life no longer than the weed I hand. My entire lifetime is just a moment to you. At best, each of us is but a... We are merely moving shadows, and all our busy rushing ends in nothing. We heap up wealth,
not knowing who will spend it. Sa Tagalog po, magbasa tayo muli. Yahweh, sana'y sabihin mo kung kailan mamamatay. Kung gaanong katagal pa, kaya ako mabubuhay. Ang wakas ng aking buhay, sabihin mo kung kailan. Ang damdam ko, sa sarili pinaikli mo ang buhay. Sa harap mo, ang buhay ko'y parang walang kabuluhan. Ang buhay ng bawat tao'y parang hanging dumaraan. Ang buhay ng isang tao'y parang anino nga lamang at maging ang gawa niya ay wala ng kasaysayan. Hindi batid ang kukuha ng tinipon niyang yaman. Glory to God. Let's all bow our heads. Let's pray. Father God, Heavenly Father, Abba Father, the Creator of heaven and earth. We humbly come before your throne. Banal kang Diyos. Kabanal-banal ang Ama namin sa langit na makapangyarihan sa lahat. Narito po ang iyong mga anak. Sama-sama kami ka. Kakainin namin pagsasaluhan ang hinanda mong mensahe para sa aming mga anak mong nagmamahal sa iyo, O Diyos. Father God in heaven, in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior, and by the power of the Holy Spirit, dinideklara po namin na sa oras na ito, ikaw ang maitataas sa aming kalagitnaan. Ipararamdam mo sa amin at ipadidinig mo sa amin ang tinig mo. Speak to us individually, O God. Ang salita mo, O Diyos, ilagay mo sa aking mga labi. Ang lahat ng sasabihin na yung lingkod ay galing lamang sa iyo. In Jesus' name, in Jesus' name. Gawin mong matabang lupa ang aming mga puso upang ang lahat ng aming maririnig na salita, ito'y mamunga, ito'y magrema, Panginoon. Huwag naming makalimutan na mahal na mahal na mahal mo kami. Wala kang nais, kundi makasama kami sa buhay na walang hanggan. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name, amen. Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Tayo po ay mga kaupo na. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi po, life is short. No matter how long we live, life is short. Gaano man tayo katagal mabuhay sa mundong ito, maiksi pa rin ang buhay. Sino po gusto umabot ng 100? Wow! Pag-pray nyo, pag 100 kayo, kaya nyo pang magsuot ng sarili nyo diaper. Praise the Lord! Bago tayo humiling ng 100 taon, mag-pray muna tayo na mag-aalaga sa atin. Amen. Glory to God. Hallelujah. Talaga pong pinasaya, talaga pong niliglig, talaga pong ako'y nahirapan sa mensaheng ito, pero glory to God. Talagang kinausap po ako mismo ng Diyos na maigsi ang buhay. Amen. Ilagyan nyo na po sa isip nyo yan. Maigsi ang buhay. At ang kamatayan, hindi according to age. Sino po 80 na? Taas kamay. Nanay, 80. Hindi pa? Ayan, dalawa. Yes, the Lord. Dalawa pong 80 na. Hindi po ba? Lumampas na. Ang sabi sa aklat ng awit, hanggang 70 lang. Pero pag iningatan mo ang kalusugan mo, abot ka ng 80. Kaya nga very short eh. Sa March 66 po ako. Kung 80 lang, di 14 years na lang. Pero hindi po yun ang usapin eh. Pwedeng 14, 15. Yung iba nga nasa sinapupunan pa lang eh. Nawawala na eh, di po ba? So God is reminding us, life is short. At higit sa lahat, we only have one life to live. Amen? Isang beses lang. Walang rewind. Hindi pwedeng ulitin. Amen po? Isang beses lang ang buhay natin. If we have something important we want to do, we must not put it off for a better day because life is short. Don't neglect what is truly important. Kung meron tayong gustong gawin, huwag mo nang ipagpaliban pa. Amen? Huwag mo nang piliin pa yung best day na gusto mong gawin yon. Gawin mo na pag pinagagawa sa'yo. Amen? Kasi importanteng magawa mo dahil di mo alam kung bukas nag-i-exist pa tayo. Amen po ba? Huwag mo nang isang tabi. Huwag mo nang ipagpaliban pa. Ask yourself, tanungin doon natin ang sarili natin, if I had only 6 months to live, what would I do? Pag naalala ko po ng buhay, yung mayor po ng ating Marilao ang naalala ko.
si Mayor RS. Di po ba? Napakaiksi. Tatatlong buwan pa lang ang pagiging mayor. Umalis ng 5 a.m., di na nakabalik. Amen po ba? Kaya, tanungin natin ang sarili natin, kung alam lang siguro ni Mayor RS na 6 months na lang siya, gagawin niya na lahat. Amen po? Ask yourself, kung meron tayong 6 months na lang to live, I will tell someone I love him or her. Mamaya, sabihin nyo na sa sweetheart nyo, baka hindi nyo pa nasabi, I love you. Sabihin nyo sa mga anak natin, I love you. Sabihin nyo sa katabi nyo, practice na kayo. I love you. Sabihin nyo sa katabi nyo, I love you. I love you. Di po ba? Baka hindi mo pa nasasabi, sabihin mo na. Ano pa ang pwede mong sabihin? I will tell someone I love him or her. I will deal with undisciplined area of my life. May mga area ng buhay natin, ang sabi nga ng Pastora Rachel, magagaspang. Di po ba? We are not yet perfect. So kung 6 months na lang, magpabago na tayo sa Diyos. Amen po ba? 6 months na lang. Meron po ako nakakausap na talagang lagi niyang sinasabi, lagi sa buhay mo araw-araw, gawin mo yun na parang yun na yung huli mong araw. Paggising mo pa lang, sabihin mo na, baka ito na yung huli kong araw, I will do my best for the Lord. Amen? Kasi hindi mo alam baka paggising mo bukas, that is your last day. Ang nakakalungkot, ang sabi doon sa huling salita ng verse, yung pinaghirapan mo, na pinaghanap buhayan mo, hindi mo alam kung sino ang gagamit nun. Amen? Amen? Ang hirap, di ba? Pinagsikapan mo, tinipid mo ang sarili mo, hindi ka nagpakasarap. Tapos kukunin na pala ang buhay mo, hindi mo alam kung sino ang gagamit ng lahat ng inimpok mo. Amen po ba? Mga undisciplined nating mga pag-uugali, in 6 months na lang, pabago na po natin. Ang sabi po, and most of all, I will tell someone about Jesus Christ. Ba't ka ba nandito ngayon? Dahil nanampalataya ka kay Jesus. Amen po ba? Nandito ka ba dahil sinama ka lang? Na pinuwersa? Nakayag ka lang? We are all here gathering together to praise Him, to honor Him, because we love Him. Amen? Dahil siya yung unang nagmahal sa atin, kaya minahal natin siya. God first loved us. Ang prayer ko talaga, kahit even kanina umaga, i-deal tayong lahat ng Diyos to number our days. Bilangin ang araw dahil maiksi lang ang buhay. Amen po? Kung 6 days na lang, 6 months na lang, baka 6 days na lang, 6 weeks na lang, I will forgive na. Amen? Magpatawad na tayo. Amen po? I will remove all angers, anxieties, fears, negative thoughts. Aalisin ko na yan kasi baka bukas hindi na ako magising. Amen po? Totoo ba itong pinag-uusapan natin? Life is short? Totoo ba to? Amen! Totoo po ito. Meron pong istorya na pabalik-balik ko pong binabasa. Ang title po, My Journey is Short. May isang elderly woman, nakaupo siya sa bus. Nagbabiyahe siya. Merong sumakay na mas younger woman, ang daming bagahe, pupunta siguro sa ibang bansa. Walang pakailam, nabubunggo niya yung elderly woman, nasasaktan, nahihit niya. Hindi kumikibo yung may edad na babae. Ang nakaupo na siya, tinanong niya, ba't di po kayo nagagalit? Ba't di kayo nagko-complain? Nasasaktan ko po kayo. Ang sabi niya, my journey is short. Maiksi lang ang lakbayin ko. Bababa na ako sa next bus stop. Hindi ko na kailangang makipag-away sa'yo. Hindi ko na kailangang insignificant naman ang pag-uusapan natin. Hindi ko na kailangang maging rude pa sa'yo dahil bababa na ako. What is the lesson? Lahat tayo, maiksi lang ang buhay. Pwedeng bukas wala na, huwag ka na makipag-away ngayon. Amen?
Mag-serve ka na ngayon, baka bukas hindi ka na makapag-serve. Ibigay mo na ang buhay mo ngayon sa paglilingkod dahil baka nalilibang ka, hindi ka na makapaglilingkod dahil anytime pwedeng kunin ng Diyos ang hiram na buhay natin. Amen. Hindi po masamang mangarap. Hindi masamang mabuhay ng masarap. Sabi nga ng isang pastor, pag meron kang dapat i-enjoy, i-enjoy mo. Kung pwede ka mag-travel ka. Amen. Hindi po bawal yun. Pero siguruhin mo lang, inuna mo ang Diyos sa buhay mo. Siguruhin mo lang na sa lahat ng ginagawa mo, ang priority mo talaga ang Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po, there is no need to discuss something so insignificant because our journey together is short. Sabi mo sa katabi mo, maiksi lang ang pagsasamahan natin. Huwag na tayong magkwentuhan ng hindi maganda. Amen? Pag may mga katsikahan ka, sis, huwag nang negative. Hindi mo nga alam kung bukas nandito pa tayo. Let's be happy. Happy lang. Di ba? Happy lang. Kasi nakakainis sila ganito sila. O sige, mababago mo pa ba sila? Amen? Mababago mo pa ba yung nakakainis? Hindi na. Ikaw ang magbago. Ikaw yung sarili mo, ang pangalagaan mo. Ang puso po natin, hindi kaya ng laging malungkot. Ang puso natin, hindi kaya na laging may bit-bit. At higit sa lahat, ang banal na espiritong nasa atin, huwag nating palungkutin. Amen po? Alam niyo ba, nag-grieve ang Holy Spirit kapag hindi natin nagagawa yung kalooban niya sa buhay natin. Nauunawaan po ba natin yun? Kaya sabi nung babaeng may edad, hindi ko na kailangang makipagtalo pa sa'yo. Bababa na ako May edad na ako Kailangan pa bang yung buhay ko, guguling ko pa? Pwede na akong kunin bukas. Sino ready kunin anytime? Naku, ang hina ng amen, walang ready. Hallelujah! Sino ang ready na pwedeng kunin na siya bukas? Laksan nyo. Huwag kayong matakot. Ang buhay natin, nakatakda na yan kung hanggang kailan lang yan. Amen po ba? Naniniwala po kayo doon? Totoo po yun. Pag hindi mo pa oras, hindi mo pa talaga oras. Kahit sabi mo, Lord, kunin mo na ako. Lord, kunin mo na ako. Hindi ka niya kukunin hanggat di mo pa oras. Amen po ba? Kaya po mga kapatid, wag na po tayong makipagdiskusyunan, wag na tayong makipagkwentuhan na mga bagay na alam nating hindi naman kailangan sa buhay nating ito. Amen? Yung nananahimik na tao, huwag niyong pagkwentuhan kasi kayo ang nagkakasala. Amen po ba? Amen! Palakpakan po natin ang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Each of us must understand that one time in this world, our time in this world is so short. Not forgiving others, discontentment, useless arguments, jealousy, hatred. Tapusin na natin yan. Mga misi, selos ng selos. Tapusin mo na yan. Hindi ka magiging masaya dyan. Papangit ka lang. Amen? Amen po ba? Amen? Amen. Huwag kang masyadong assuming, masyadong judgmental. Enjoy your life. Di po ba? Pinatutuo ko to nung kagabi. Last Thursday, inatake ako ng sobrang lungkot. Pwede po mangyari yun. Hindi pa nga nangyayari, inisip ko na. Kasi yung pinakamalungkot na pwedeng mangyari, nangyayari na sa akin. Kaya nag-iisip ako. Kasi yung bunso kong anak, magtatrabaho na din. Di wala na rin akong kasama uli. Di po ba? Kaya mo bang pigilan yon? Accept things that we cannot change. Amen? Kaya nga nag-aral, di ba? Di ba? Pinalaki mo nga ako ng ganito Tapos hindi mo ako susuportahan. Amen? Amen? Palakpakan natin mga kabataan tapos mag-aral. Kaya nga, love yourself. Love yourself. Kasi pag di natin minahal ang sarili natin, wala, tayo ang talo. Kasi iiwanan nila tayo di po ba? We cannot change things. Accept mo na lang.
So yun, umandar yung lungkot. So, nilabanan ko talaga. Nag-join ako ng discipleship ng mga pastor kasi nakalimutan ko meron pala kaming discipleship. Ang sandata, tama si sister kagabi, ang sandata, Word of God. Ang sandata, presensya ng Holy Spirit. Lahat mararamdaman natin dahil nandito pa tayo sa mundo. Lahat ng di maganda, makikita mo. Lahat ng di magandang pangyayari, mararanasan mo. Lahat ng sitwasyon na hindi tama, mararamdaman, nakikita, mararanasan. Huwag tayo magpa-apekto doon. Mahalin natin ang buhay na pinahiram sa atin kasi maigsi lang to at iisa lang to. Amen po ba? Amen. We become wise, choosing to make every moment count and investing every opportunity in what really matters. Kailangan piliin natin na ang bawat segundo, sandali ng buhay natin, i-invest natin sa mga bagay na makapagbigay sa atin ng opportunity na piliin kung ano ang tama at kung ano ang talagang merong kabuluhan at kahulugan sa buhay natin. Amen po ba? Kukuha po ba natin? Our life is short, live for eternity, choose to live for eternal gain. Hindi ka pala taga rito. Hindi pala tayo taga rito. O di ngayon palang trabahuhin na natin yung destiny kung taga saan tayo. Amen? Maiksi pala buhay natin dito, mga nanay, 80 plus na. 60 plus na, senior na. Tama na yung mga kung ano-anong ginagawa natin kasi pwede na tayong pupunta doon sa buhay na walang hanggan. Yun na ang pagkukulan natin ng isip. Amen? Pero wala ding rason yun. 20 pa lang ako, 30 pa lang ako, baka hindi pa naman ako pupunta doon. Hello, wala ngang according to age eh. Anytime pwede. Alam niyo po yung pinag-pray namin sa Gumao, na kapitan, nanalo. Yung nanay na nagpa-pray sa kanyang anak, nakagawad, natalo. O kahapon, na aksidente, patay na rin. Di po ba? Kaya sabi ko, ang mensahe talaga, napapanahon. At higit sa lahat, pabalik na po ang Panginoong Jesus. Pwedeng this very moment, makikita mo, nawala na si MJ. Damit na lang natira. Nawala na rin si Julian. Ba't ako lang natira? Rapture na pala, ikaw lang naiwan. Yon ang pinaka-nakakalungkot na mangyayari sa buhay natin. Na pag bumalik ang Panginoong Jesus, hindi tayo makakasama. Hello, nandiyan po ba tayo? Kaya ang buhay natin ngayon, dahil nasa last days na, pwedeng tayo ang kunin, pwedeng bumalik si Jesus Christ, buhay tayong lahat, pero kung nanatili tayong tapat sa Kanya hanggang wakas, ikaw lang yung papalitan ng glorified body para mamit mo si Jesus sa clouds. At yung namatay na mananampalataya, bubuhayin niyang muli para mamit sa clouds. Amen? Sabi mo sa tabi mo, hindi ka tinatakot ng Word of God. Makinig kang mabuti. Walang takutan dito. Salita to ng Diyos. Amen po? Hindi ka tinatakot. Ang sabi, be wise. Maging matalino. Amen? Huwag maging mangmang. Huwag magpa-deceive sa mga salitang nakakakiliti, sa preaching na masaya. Ang sabi nga ng mga bishop, lalo si Bishop Chito, ang sinasabi niya, huwag na kayong mangiliti ng tupa. Ang matirang tapat hanggang wakas, maliligtas. Hindi tayo factory ng tao, punong-puno ng tao, hindi naman maliligtas. Amen po ba? Amen. Sabihin ang totoo na may impyerno, may langit. Amen. O, sabi mo sa kanya, gusto mo ba sa langit? Yan ang kwentuhan kahapon sa Gumaok. Kasi mga senior na ang marami doon. Lagi daw galit yung isa. Nanay, pag nagagalit ka, isipin mo palagi, hindi tayo magkakasama-sama sa langit. Kasi ang galit at puot sa Biblia, katumbas ng pagpatay. Amen po. Ang pagsisinungaling nga kasama sa mapupunta sa lake of fire Di po ba? Hello! Gisingin mo yung katabi mo, baka nakatulog na. Number 1, may 4 po na bagay tayong pipiliin o gagawin. Huwag nyo nang piliin, lahat na gawin natin. Living a life with purpose. Mabuhay tayo na ang buhay natin may purpose. Hindi yung kain, tulog ka lang. Wala ka nang gagawin. Games, hanggang madaling araw, tulog. 10 o'clock, 11, gigising. Mama, may almusal na ba? Kain uli.
games uli, TV uli. Hindi po yun. Hindi tayo binigyan ng buhay ng Diyos na ganun lang ang gagawin. Tama po ba? Living a life with purpose. May purpose po ang buhay natin. The true purpose is about recognizing your own gifts and using them to contribute to the world. Lahat may gift, di ba? Sabi ng preaching noong Sunday. Hindi tayo taga-upo lang lahat. Hindi naman tayo pwedeng pastor lahat. Hindi naman pwedeng worship leader lahat. Pero binigyan tayo ng kanyang kaloob. Sabi mo sa katabi mo, alam mo na ba yung gift mo? Gampanan mo na. Magkaroon na tayo ng purpose. Amen! Kaganda-ganda ng boses mo, sa CR ka lang kumakanta. Mag-worship ka kay Lord, mag-lead ka, mag-back up ka. Amen! Aanin mo yung boses mo. Pero sa daldala, number 1, patawarin niyo ako ha. Ang tamaan, magbago. Patawarin niyo ako. Kung ayaw niya na sa akin, okay lang. Basta sasabihin ko sa inyo. Sa kwentuhan, una-unahan. Ayaw patalo. Kailangan ng pito para, ikaw na. Ikaw na. Gusto, sabay-sabay, magsasalita. Pero pag magsashare ng Word of God, opening ka, sis. Namamaan po ako eh. Sis, ano ka? Hindi po, nakihina po ako eh. Hello! Pagkwentuhan, chismisan, nakita ko nga, Hindi mo maintindihan kung sino pakikinggan mo. Si Archie, tawa ng tawa. Uy, totoo yun. Tawa kayo ng tawa, totoo yun. Subukan nyo, huwag kayong magpagamit. Yung talaga, sabi ko nga, Lord, itong mensaheng to, pag nabawasan ng tupa, praise the Lord. Ibig sabihin, nabawasan ng tupa, naisip niya, maiksi na buhay niya. Bahala siya, paiksiin niya palalo. Di ba? Kung alam mong maiksi ang buhay mo, sumunod ka na sa Diyos. Sumunod ka na sa Diyos. Tama na yung, ang dami-dami mo nang ang pera eh, puro pera pa rin. Sino ba gagastos niyan pag wala ka na? Napakapalad naman ng mapapangasawa ng asawa mo. Sigurado naman, mag-aasawa yan. Tawa nito. Hihiga na lang. Uy, ang sarap. Ang daming iniwang pera. Ibinenta pa ang lahat ng iniwan. Hello? Naiiyak akong natatawa. Totoo naman eh. Kung bangko ba, akala tinitinda mo, namatay ka kinabukasan. Hala, yung pala nakaabang na nililigawan ng asawa mo, ay, biyudo na siya! Naku, Diyos ko, wag niyo po kaya ang mangyari sa mga anak ng Diyos. Mga kapatid, babalik na si Jesus. Pag di ka nag-commit sa paglilingkod. Kaya nga sabi ko kung tatamaan kayo, magagalit kayo sa akin. Praise the Lord. Basta napasabi. Kaya ako praise the Lord. Lord, nasabi ko na. Di ba sabi ko kanina, nakikipag-wrestling ako sa Holy Spirit. Ayan si Sister Marlene. Sister Marlene, pumunta ka ng suha sa Sunday. Si Pastor Fernan ang tatayo. Hindi ko mabuo ang preaching. Kasi pinapalitan ko, wag mo nga palitan. Journey is short, wag mong palitan. Sabihin mo sa kanila, maiksi lang ang buhay. Pwedeng bukas, wala na tayo. Yung pinagagawa ng Diyos, yung layunin ng buhay natin, gawin na natin. Tama po ba? Tama po ba? Yung gift, ipagamit na. Romans 8:28, and we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Ang lahat pinaglalakip-lakip yan ng Diyos para sa ikabubuti ng mga anak niyang nagmamahal sa Kanya para magawa yung layunin ng Diyos sa buhay natin. Amen po? This does not mean that all that happens to us is good. Hindi lahat maganda, even bad, pwedeng mangyari. God is able to turn it for our long range good. Yung hindi maganda ngayon, pwedeng magamit ng Diyos para sa ikabubuti natin someday. Amen po? Amen? Kung ano yung sufferings mo hanggang ngayon, nagagamit yan ng Diyos para tumatag tayong lahat. Amen po ba? Pero ang sabi po dito, this promise is not for everybody. It can be claimed only by those who love God, who trust God, not in worldly treasures, but their security is in heaven, not on earth. Ang pwede lang mag-angkin, hindi maganda yan.
Pero ginagamit yan ng Diyos para sa kabubuti ko. Pwede mo i-claim na ganon kung nagmamahal ka sa Diyos. Kasi ang sabi ng verse, for those who love God. Amen? So that it can be used for the purpose of your life, for my life. Amen? Kaya hindi maganda yan. Sa church natin, merong hindi magagandang nangyayari. Sa pamilya natin, merong hindi magagandang nangyayari. Sa buhay natin, merong hindi magagandang nangyayari. Sa community, sa bansa, merong hindi magagandang nangyayari. Pero lahat yun, kung nagmamahal tayo sa Diyos, para sa ikabubuti natin yon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord! Para sa ikabubuti natin. Natanggal ka sa trabaho, or hindi ka naging regular, pray ka kay Lord. Kung nagmamahal ka sa Diyos, God will give you much better job. Amen? Amen? Amen po ba? May mga bagay talagang nangyayari sa atin para ang Diyos makagalaw ng mabuti sa atin dahil may purpose ang buhay natin. May layunin ang Diyos sa buhay natin. Number 2, living a life with passion. Ano po ba yung passion? Passion is what energizes life. It turns the impossible into possible. If you don't have any passion in your life, ministry will become boring, dull, routine, and monotonous. Pag wala yung passion sa'yo, pagsinta, pag-aalab, walang buhay yan. Umaawit ka dito, hindi mo naman gusto yung ginagawa mo, walang buhay. Amen? Nag-a-usher ka, kasi pinag-usher ka lang, wala yung passion, wala. Kahit kumamay ka ng kumamay dyan, lumiti ka ng kumiti, kung kaloob-looban ng puso mo, hindi nag-aalab sa puso mo yung ginagawa mo. Ibig sabihin, walang passion. So, mamuhay po tayo ng merong passion. May pag-ibig, may pagsinta, may pag-aalab sa puso ang ating ginagawa. Sabi po sa Mark 12:29-31, magbasa po tayo. The most important one, answered Jesus, is this, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. When Jesus was asked, which commandment was the most important? He responded with a twofold command. Love God and love others. Next, as we learn to love God and love others with all our hearts and soul, we will be charged with passion every day. Pag mahal mo ang Diyos, higit kanino man, at mahal mo yung kapwa mo, lalo yung katabi mong matulog araw-araw, talagang magkakaroon tayo ng passion. Loving God, loving others, ang magpumove sa buhay natin para magkaroon ng alab yung ginagawa natin. Tama? Magluluto ka ba sa feeding nang wala kang pag-ibig sa Diyos? Pag wala kang pag-ibig, sigurado, boring yun. Monotonous lang, routine. Parang Friday, punta ng feeding. Masaya dun eh. Hagal pa ka ng tawa dun, ang saya. Wala yung passion. Na kaya ka pupunta dun sa feeding para makapagpakain sa bata, hindi lang ng lugaw, kundi salita ng Diyos. Amen po? Amen? Gising na ba yung kaluluwa natin? Practice ka ng practice sa music. Sa totoo lang, pag walang passion dyan, walang flow ng Holy Spirit. Amen? At ang pastor, kapag sa pag-aawitan pa lamang, hindi na naramdaman ang pag-ibig, ang pastor hirap na hirap mag-word of God. Kasi sarado ang puso. Sa praise and worship pa lang, kaya kayo ang frontliner. Kapag hindi nabuksan ang puso ng mga miyembrong nakikinig, yung salita ng Diyos, napakahirap ibaba. Amen? Kaya sa oras na ito, alam ko na open ang heart natin. Sapagat ang Diyos ay mabuti. Amen? Ang Diyos ay tapat. Amen? At talagang narito tayo to worship God. Amen? At yung kanyang mensahe po, pakinggan natin. Ulitin ko, tapik ang katabi. Sis, maiksi na ang buhay natin. Maiksi na. Gumawa tayo ng may passion. Gumawa tayo ng may pag-ibig. Amen? Lahat ng gagawin natin kailangan galing sa puso. Pastora, I love God. I love others. Eto na.
May pagsubok na. Dumating na pagsubok. Linggo na. Mula Lunes hanggang Sabado, I love God. Pagdating ng Sunday, yung mister umuwi, walang entrega. Ayan na, hinahanap na yung I love God. Hindi ako magsisimba. Di ba? Yung ka-sister o yung ka-brother, yung asawa o anak, hindi mo rin makasundo kung kailan linggo, tsaka naman nagkakaroon ng hindi maganda sa bahay. Tama? Alam ko yan, nangyayari sa amin yan nung maliliit pa yung mga anak namin. Kung kailan Sunday, tsaka mayroong mga pagsubok. Kasi testing yan. Madali kasi sabihin, I love God. Pero pag dinaan ka ba sa testing, talaga bang sasabihin mo pa rin, I love God? I love others? Kung sinisiraan ka ba nung iyong kapitbahay, ang daming sinasabing hindi maganda sa'yo, masasabi mo pa bang, I love you, my neighbor? Kaya nga sinabi ng banal kasulatan, love your enemy, di ba? Pray for those who persecute you, di ba? Kasi nga para papatunayan natin na susunod tayo, I love God and I love others. Amen po? Live a life with passion. Na lahat ng ginagawa natin may pag-ibig. Lalo't pag-ibig sa Diyos. Ang pag-ibig sa Diyos ang talagang magbibigay ng lakas at kaaliwan sa ating lahat. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 3 na po. Living a life with wisdom. Wisdom and knowledge is different. Knowledge, alam mo ang Biblia. From Genesis to Revelation. Pag sinabi, anong book, anong chapter, kayang-kaya mong hanapin. Wisdom is application. Amen? Love your enemy. Sige nga, sa Sunday, tabihan mo yung enemy mo sa church. Doon pa lang, malalaman na natin, di po ba? Love your enemy. Alam nyo, pag talaga tayo ay dadaan ng Diyos sa apoy, para maging lantay na parang ginto, talaga pong mayroong pagpipigil na dapat tayong gawin. Tama po ba? Pipigilan ng laman. Pipigilan ng dila. Pipigilan ng isip para hindi bumaba sa puso at hindi tayo magkasala. Kung talagang mahal natin ng Diyos, mahal din natin ang kapwa natin, meron mang hindi magandang nangyayari, nandito pa rin tayo sa church. Amen po? Huwag tayong paapekto kung ayaw nilang gumising, ikaw mag-isa pumunta sa church. Kasi naman ang pagpunta sa langit, hindi naman akay-akay mo sila. Nakikinig po ba tayo? Salvation is isahan! Amen! Isahan ng kaligtasan! Kahit gaano mo kamahal yung may bahay mo, kabiyak mo, hindi mo yan masasama. Kahit gaano mo kamahal ang mga anak mo, hindi yan pwede isabit sa laylayan. Sa mundo pwede, pero sa kaligtasan, isahan. Isahan! Kaya yung sarili natin, dalhin natin doon patungo sa buhay na walang hanggan. Amen po? Hindi pwede ang barkadahan sa langit. Amen? Nakukuha po natin. Sa lupa pwede pa. Pero pagpunta na sa buhay na walang hanggan, sarili-sarili yan. Tama po ba? Sino nag-a-agree? Pumalakpak! Amen? Isahan po yan. Para kaya kung gusto natin makasiguro sa buhay na walang hanggan, kahit nag-iisa ka, mag-church ka. Kailangan may isa sa pamilya na lumalaban sa pananampalataya para maligtas ang buong sambahayan. Amen? Pangako ng Diyos yan. Hindi lang ikaw ang maliligtas, kundi ang buong sambahayan mo. Amen? Kaya ikaw ang tumatayo. You are standing in the gap para ang pamilya ay maligtas. Kaya kung merong pagliliglig sa loob ng tahanan, ikaw dire-diretso ka. Ihanay natin ang buhay natin sa layunin ng Diyos para ang Diyos lagi tayong sasamahan. Kilala niyo ba si Joseph? Joseph the dreamer? Kahit nasa bilangguan, kahit saan dalhin, hinulog na sa balon, hindi iniwan ng Diyos. Amen? Ganun ang maging, natin, ultimate goal. Dumaan man ako sa ilog, hindi ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Hindi naman sa hindi mo sila mahal, ayaw gumising, ano magagawa mo? Hindi ka rin magsisimba dahil ayaw gumising. Magsimba ka kahit nag-iisa ka. Kasi pag nagkatamarang lahat yan, wala na. Pero pag dumating na ang Panginoong Jesus,
Pero kung ikaw nilalaban mo, mag-isa ka sa pananampalataya ang pamilya mo, hindi tatalikod ang Diyos sa pangako niya. Ikaw, ako, at ang buong sambahayan natin maliligtas. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Living a life with wisdom. Sabi po sa Ephesians chapter 5, verse 15-17, basahin po natin ang malakas. Kaya't ingatan nyo kung paano kayo mamumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mangmang, sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo ay makagawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen? Ano ba kalooban ng Panginoon? Magpagamit tayong lahat. Great Commission. Ang huli niyang tagubilin, go and make disciple. Yan ang sabi niya. Humayo kayo. Ipahayag ninyo ang aking salita, ang kaligtasan sa lahat ng dako ng mundo. Understanding that our days are limited. Use each day wisely. Pag naunawaan mo na ang araw natin ay limitado lang, kahit nga gaano kahaba yan, may katapusan nga eh. Amen po ba? Pag naunawaan mo limitado lang yan, bawat araw po natin, gagamitin natin ang may katalinuhan. Amen po? Avoid wasting time on foolish things that do not have lasting value. O mag-isip tayo ngayon. Isip-isip, ano ba yung ginagawa kong mga bagay-bagay na wala naman lasting value? Yung mga bagay na nagsasayang lang tayo ng oras, nagkakasala pa tayo. Wala namang pangwalang hanggang kabuluhan. Amen po ba? Pilitin po natin to grow in the knowledge of God. Magpakalago tayo sa kaalaman at karunungan na mula sa Diyos. The more we understand how precious our time is, the more we will invest every moment on what truly matters. Hindi na maibabalik ang bawat oras. Alam nyo, nalungkot po ako kasi naiwaglit o naiwala ko yung necklace ko na lagi kong suot. Pero sabi ko sa message na ito, oras ang hindi maibabalik. Pero yung nawala, pwede pang bumili uli. Amen? Ang material na bagay, pwede pa ma-achieve uli. Pero yung buhay na walang hanggan, pag nadatnan tayong lahat na hindi tapat as a church, wala na pong rewind yun. Maniwala kayo. Sa movie lang yung rewind. Sa totoong buhay, pwede na pwedeng balikan. Hindi na pwedeng balikan. Amen po ba? Yung mga nakalipas na araw. Yung mga dumaan. Kaya nga sabi niya ng Word of God nung unang tayo ko, di ba, nung January, move on na tayo. Amen? Huwag na tayo mamuhat sa nakalipas. Kasi nakalipas, hindi na maibabalik. Amen po? Mag-move on na tayong lahat. Kung ano yung lesson doon, focus on the lesson. Amen? Pero wag na tayong magmukmok sa bagay na hindi na maibabalik. Ang oras po, hindi na maibabalik. Yung paglilingkod natin sa Diyos, gawin na natin hanggang malakas pa tayo. Dahil pag humina tayo, hindi na natin kaya, nakakalungkot doon mo sasabihin, Lord, maglilingkod na po ako. Yung uugo, hindi ka makatayo, magluluto ba tayo ng lugaw? Kung kailan di mo na kaya, doon mo gustong magluto. Kung kailan di mo kaya, doon mo gustong mag-usher. Doon mo gustong umawit. Dadating kasi yun eh. Kasi mariremind ka na may purpose ang buhay mo Mariremind ka na may layunin ang buhay mo sa Diyos. Pero hindi mo nagagampanan kasi may iba kang gustong gawin. Meron po akong taong nakita hirap na hirap tumayo. Pinagpe-pray ko, God, speak to him, speak to him. Speak to him. Speak to him habang nahihirapan siya. Kapos sa gumaok, nag-pray kami ng tatay. Ama, na-stroke. Kumakanta pa lang kami ng kay buti-buti mo, humahagulgul na ng iyak. Stroke Narinig mo yung kay buti-buti mo, Panginoon. Hindi mo na maigalaw. Doon mo gugustuhin maglingkod pag di mo na maigalaw. Kasi nung naigagalaw mo pa, ayaw mo mag-serve. Sorry po talaga, pinasasabi lang ng Diyos. Sobrang nalulungkot ang Diyos pag sa Kanya ka walang time.
Ang daming oras ng tao sa ibang bagay. Nalulungkot ang Diyos, ang Holy Spirit na nasa iyo. Umiiyak yan pag sinasabi mo, wala akong time. Ang policy po sa church na binaba 2 years ago, sinasabi ko sa mga leaders, walang pilitan. Sa Green Forbes kahapon, walang pwede, huwag kayong mag-feeding. Pag walang pwede, huwag mag-feeding. Pag merong pagod, merong di available, huwag isulong ang feeding, huwag gawin. Walang mamimilit. Hindi tayo mamimilit. Pero pag lagi kang walang oras sa Diyos, sa ibang bagay may oras ka, makipag-usap ka sa Diyos. Makipag-usap ka sa Diyos. Sabi ko sa inyo, itong message na ito, nakipagbuno ako sa Holy Spirit. Takot akong ibaba. Pero pag natakot ako, baka merong hindi maligtas. Pag natakot ako, accountable ako sa kaluluwa niyo. Kaya kung ano ang pinapasabi ng Diyos, sinasabi ko ngayon. Kung sa Sunday, 3 na lang ang nandyan, 3 kami, magpipreach pa rin. Tayo yung nadatnan hanggang wakas. Tayo yung maliligtas. Pag hindi sinabi ang totoo, saan tayo pupunta lahat? Real ang hell, real din ang heaven. Hanggat may oras pa. Sabi ko nga sa Gumaok, sino ang number 1 dapat sa listahan? Bigas ba? Pera ba? Material ba? Number 1, Diyos. If we have God, if we have Jesus, we have everything. Kaya nyo bang sabihin yun? If I have you, Jesus, I have everything. Kasi kung ang buhay nga niya, binigay niya eh. Ano pa bang bagay ang hindi kayang ibigay ng Diyos? Bakit nagmamadali tayo sa mga bagay na makamundo? Eh lahat nga binigay na, pati ang kanyang anak binigay na eh. Ano pa bang bagay ang hindi kayang ibigay? Amen po. Kaligtasan, buhay na walang hanggan, ang pilitin nating lakaran sa mundong ito. Dahil maiksi na lang ang mundo, maiksi na lang ang panahon, maiksi na lang ang buhay natin, babalik na po si Jesus Christ. Amen po. Palakpakan po natin ang Diyos. Sabi po sa pang-4, living a life with faith. Sino dito yung laging? Kontian nyo lang kain. Mauubos na yung bigas. Nakakaawa. Ma, gutom pa ako eh. Wala na tayo isasaing mamaya pa. Yung bang laging nag-iisip, sabi nga, Word of God, do not worry. What will you eat? What will you drink? What will you wear? Your Father in heaven knows it. Bago maubos yung bigas, alam na ng Diyos. Amen? Bago maubos yung laman ng bulsa mo, alam na ng Diyos. Amen? Bago ka pa pumasok sa trabaho, may kakaharapin kang pagsubok dyan. Alam na ng Diyos, kaya nauna na ang Diyos. Kung mahal mo ang Diyos at sumusunod ka sa Diyos. Amen? The Lord Himself will go before us. Naniniwala po ba kayo doon? Kung may faith tayo sa Diyos. Exodus 14:14. Be at peace. Magpakapanatag tayo. Ang Diyos ang magtatanggol sa atin. Amen. Amen. Ang Diyos na nagbigay buhay sa atin ang magbibigay ng lahat ng ating pangailangan. Living a life with faith. Ang sabi po sa John 6:35. Basahin po natin. Ako ang pagkain nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay ang lumalapit daw sa Diyos hindi na magugutom. Kaya yung malalaki, lapit na lapit sa Diyos siya kasi hindi nagutom. Di ba? Joke. Ang lumalapit sa akin, hindi nagugutom. Anong sabi? At ang nananalig sa akin ay hindi na nauuhaw kailanman. Faith. Mamuhay ng may pananampalataya. Amen? Piliting pagbangon, manalangin. Bago humarap sa mundo na punong-puno ng kaguluhan at pagsubok, manalangin. Kaya ang hina-hina ng ating buhay mananampalataya, sa prayer po kulang. Amen po ba?
kulang sa panalangin, sa mga pagkain pang pisikal, saganang-sagana. Pagdating sa prayer, kulang. Pagdating sa Word of God, kulang na kulang. Kaya walang sandata na para magamit sa pakikipagbaka sa buhay. Sabi niya, ang lumalapit sa akin, hindi na magugutom. Ang nananalig sa akin, hindi na mauhaw kailanman. O saan natin ibibigay ang ating pananampalataya? Diyos, the source of all blessing. Out of nothing, God can produce something. Naunawaan po ba natin? Mula sa kawalan, ang Diyos kayang magbigay kung ano yung kailangan natin. Nananalig po ba kayo doon? Napatunayan na ba ng Diyos yun? Yung sa panahong walang-wala ka, doon dumadating ang pagpapala. Amen. John 11:25-26. Ito pong napakalaga. Namnamin niyo pong basahin. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Si Jesus Christ daw, ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Naunawaan po ba natin? Mamamatay tayo. Believer kang namatay. Pagdating ni Jesus Christ sa clouds, bubuhayin tayo uli. Sampalatayanan po natin yan. Hindi po yan babawiin. Hindi nang babawi ng pangako ang Diyos. Amen? Pag namatay kang mananampalataya, sumusunod sa Diyos, mabubuhay kang mag-uli, katulad ng Panginoong Jesus. Verse 26, at sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, hindi mamamatay kailanman. Amen po ba? Paniwalaan po natin to. Ang sabi niya, pinaniniwalaan mo ba to? Pinaniniwalaan mo ba to? Amen. Sa chismis ka, naniniwala ka eh. Di lalo sa Word of God. Di ba? Lalo pag ang chinismis sa'yo, kagalit mo rin. Kahit hindi totoo yun, naniniwala ka. Amen. Nandyan po ba kayo? Pag ikasisiya sa puso mo, yung kinukwento niya, kahit hindi totoo, nag-a-agree ka. Tama. Pero bakit yung salita ng Diyos, hirap na hirap paniwalaan ng tao? Nag-iisang Diyos na makapangyarihan yung nagsasalita eh. Lumikha ng langit at lupa at nagbigay buhay sa atin, maniwala po tayo. Live a life with faith. Amen po ba? Even we live with purpose, we live with passion, we live with wisdom, life is incomplete without God. Nabuhay ka ng may layunin? Sige lang, every Saturday, practice, every morning and evening, dumadalo ka sa prayer and discipleship, may purpose yung buhay mo. May passion. Lahat ng ginagawa mo, may pag-ibig. Nandyan na ang energy, enthusiastic ka sa lahat ng ginagawa mo. With wisdom, ina-apply mo lahat. Wala naman ang Diyos. Hindi kumpleto. Tama. God is love. Pag wala ang pag-ibig, wala ang Diyos dyan. Wala sa iyo ang Diyos. Hindi daw kumpleto without God. Amen po ba? Hallelujah. He is the source, true, totoo, source of life. Siya ang tunay na pinagmumula ng buhay. Trusting in God results in experiencing a satisfying and fulfilling life. Pag nagtiwala ka sa Diyos, nanalig ka, talaga ang buhay mo, fulfilled na fulfilled. Wala ka nang hihilingin pa. Basta inuna mo siya. Amen? As well as the assurance of life after death. Na nagana ka na sa mundo, buhay na walang hanggan pa. Amen? Walang talo, di ba? Walang talo. Nabuhay ka na ng maayos, masagana sa mundo, sa langit, buhay na walang hanggan pa ang mararanasan natin. Amen po? Conclusion na po tayo. Mangangaral 6.12. Ano po ang sabi ng Mangangaral 6.12? Sino ang nakakaalam kung ano ang mabuti sa taong nabubuhay sa maikling panahon at pagkatapos ay mawawalang tulad ng anino? Sino daw po ang nakakaalam kung ano ang mabuti sa taong nabubuhay sa maikling panahon at pagkatapos ay mawawalang tulad ng anino? Sino lang nakakaalam niyan? Siya lang po, wala nang iba. Sino ang makapagsasabi kung ano ang mangyayari pagkamatay niya? May makapagsasabi ba sa atin? Ang Diyos lang, di po ba? Kaya we cannot judge anyone. We cannot predict what the future holds. The only one who knows what will happen afterward
we are gone is God. No one knows the future, so each day must be lived for its own value. In all our plans, we should look up to God. Amen? Sa Diyos ka lang lagi. God, ito ba tama? Hanapin mo yung Bible mo. Lahat ng nangyayari sa buhay natin nasa Biblia. Amen po ba? Ang bigat-bigat nito, dinadala ko. To remind me, mas mabigat pa dito ang dadanasin ko kapag di ako sumunod sa Diyos. Pag di tayo sumunod sa kalooban ng Diyos, mahihirapan tayo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Sumunod na tayo. Habang malakas pa tayo, dahil maiksi lang ang buhay natin. Amen? Life is short, live for eternity. The last verse, hindi ko nasabi kay Ate Grace. Filipos chapter 1, verse 21. To live is Christ. Ang mabuhay ay para kay Kristo. He is my source of joy. Jesus, you are my source of joy. You are my source of strength. You are the reason to live. Diba? Si Kristo lang. Hindi asawa, hindi anak. Una ang Diyos, second si tatay, si nanay, anak, bago pa ministry, bago pa career. Amen? Pag ang Diyos nauna, wala si tatay doon, hindi in order. Hindi tayo nakakasunod sa Diyos. Dapat Diyos, tatay. Hindi sinabing Diyos, nanay. Hindi sinabing Diyos, nanay, anak. Hindi rin sinabing Diyos, anak. Diyos, tatay, nanay, anak. Nakuha po ba natin? Ministry, career. Amen po ba? Pag nasa taas ang Diyos, we have everything. Kalooban ng Diyos, sinusunod natin, nilalakaran natin, and to die is gain. To die is gain! Ang mabuhay ay pakinabang! Kasi ginamit mo ang buhay mo para sa Panginoon. Sino po ang nawalan na ng mga mahal sa buhay? Taas kamay. Di po ba malungkot? Masakit. Last na po ito. Pareho kami ni Pastora Michelle ng stand. Lord, pareho kaming dalawa ni Pastora Michelle. Kung tapos na yung mission namin, kunin mo na kami. Sa tribulation, sa pagdating ng Antichrist, sa pagdating ng tagutom, mas mahirap kaharapin yon. Nandyan po ba kayo? Kaya yung mga nandun na sa piling ng Diyos, graduate na, wala nang problema. Tayong nandito, magpakatatag tayo. Kasi kung hindi tayo kukunin at mararanasan natin ang rapture, pagbabalik ng Panginoong Hesus, talaga pong napakarami. Umattend kayo sa Sunday, Pastor Fernan will preach about end times. Pakinggan nyo ang lahat ng sasabihin. Bago dumating ang Antichrist. Nabalitaan nyo na ba? Dumating na yung cellphone, Samsung? Na kinakausap mo pa lang, na-translate na. O, di po ba? Parang bumabalik tayo sa dati, sa Tower ni Babel. Di po ba? Iisa lang ang language. Dahil pwede nilang mahigitan ang Diyos, kaya iniba-iba. Bili mo yung cellphone, kahit di ka marunong mag-English, na-translate na agad doon sa kausap mo. Malapit na po. Nakikita at naririnig na natin. So kung tapos na yung mission ng mga mahal natin sa buhay, kinuha na ng Diyos, magpa-comfort na tayo kay Lord. Andun na siya sa magandang lugar. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya kasama sa ating everyday divine assignment, share Jesus. Amen? Pag ang dami-dami ng problema, sabihin mo na si Jesus Christ ang kailangan mo. Pag tatlo kayo nag-uusap ng di maganda, hello sis, kailangan natin si Jesus. Amen? Kailangan natin si Jesus. Life is short. Huwag na tayong magkwentuhan yan. Si Jesus ang kailangan natin para magkaroon ng kapayapaan. Kapayapaan, kapanatagan, pag-iibigan, pagkakaisa, hindi tayo mawawalay sa Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos. Sige po, tayo na po tayo lahat. Sorry po sa overtime. Di bale, sa langit naman tayo pupunta eh. Sino gusto sa langit? Amen! Praise the Lord! Palakpakan natin ang malakas sa Diyos. Hallelujah. Sige po, awitin natin yung Ikaw ay Mabuti, yung first song. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus.
Holy Spirit, thank you so much. Holy Spirit, Holy Spirit. Kausapin mo po kaming patuloy sa aming pag-awit. Kayo po ang maghari sa puso namin. Sa mga nasa online, Holy Spirit, speak to them, speak to them. Lead us. We are opening our spiritual ears. Bukas ang aming mga spiritual na tenga. Kausapin mo kami, Banal na Espiritu. Kausapin mo kami. Kausapin mo kami. Reign, reign in this place. God, help us to number our days. Bilangin namin ang araw namin. Pwedeng 6 months, pwedeng 6 years. Yes, God. Hindi ikaw lang nakakaalam hanggang kailan, Panginoon. Oh, la 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 yaye. Ura baba 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 yaye. Shandara bakaye. Sikara baba baba shandara baba kaya. Sikara baba haye. Oh, la 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 shandara bakaya. Sikara baba haye. Awitan po natin ang Diyos. Ikaw ay mabuti. Hallelujah. Kaway mabuti. Yes, Father God, ikaw ay mabuti. Bawat sandali. Amen. Bawat sandali, ikaw ay mabuti, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, la 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 la, sharabakaya, sikarababa, shandarabakaya. Oh, Father God, Father God. Salamat sa buhay na pinahiram mo sa amin, O Diyos. God, salamat po sa buhay ng bawat isa. Mangusap ka sa amin. Hallelujah. Oh, life is so short, oh God. Huwag na namin ubusin to sa mga walang kabuluhang bagay. Yes, God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah to the living God. Yes, hallelujah. Father God, salamat, oh God. Salamat sa buhay ng bawat isa sa aming patuloy mong pinalalakas, pinatatatag, Panginoon. Yes, God. Hallelujah. Tunay ng katapatan mo. Yes, hallelujah, Jesus. Sa dalamhati. Opo, Lord, sa dalamhati, Panginoon. At sa kabiguan, O Diyos. Sa pagluha namin, Panginoon, ng puso, nasugatan, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Yes, God. Mga pagsubok na pinahihintulutan mo sa buhay namin, O Diyos. Salamat, 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 Panginoon. Salamat. Pasalamatan natin ng Diyos. Yes, God. Yes, Lord. Sa lahat ng katugunan sa aming dalangin, God, salamat po. Yes, Father God, palakasin mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, in Jesus' name. Sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin sa lahat. Yes, Father God. Yes, Lord God. Salamat, salamat, Panginoon. Yes, oh Lord God. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah to the living God. Hallelujah, Jesus. Let's declare, ang Diyos ay mabuti. Bawat sandali, ikaw ay mabuti, O Diyos. Yes, Father God. Habang buhay namin, mananatili kang kasama namin, O Diyos. Yes, God. Amen, O God. Hallelujah. Maging sa dilim na Oh, rababababaya, yes, shandarabakaya. Yes, Father God. Yes, Lord Jesus. iyong pangako. Amen. Glory, glory to the living God. Yes, oh God. Hallelujah, 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 Jesus. Di na mabilang pagkakataon. Amen, amen, God. Patunay ng katapatan mo. Yes, Lord. Sa dalamhati. Amen, God. at sa Hallelujah, Jesus. kabiguan. Yes, Lord God. Sa pagluha ng puso. Opo, Panginoon. Sugatan. Salamat, oh God, sa lahat ng panahon na kami nasasaktan. Sinasamahan mo kami, O Diyos. Ang mga pusong nasusugatan, Ikaw po ang magbigay ng paghilom, O God.
Yes, O Lord. Hallelujah. Sa katugunan sa Yes, O God. ating dala. Makipag-usap po tayo sa Diyos. Sa God, reveal your purpose sa buhay ng bawat isa. Madinig namin ang tinig mo kung anong pinagagawa mong assignment sa amin, God. Sundin namin ito at lakaran namin ito, God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Panginoon, salamat. Diyos, Ama namin sa langit, nawa nakaabot sa iyong pandinig ang aming pasasalamat. Salamat, O Lord, sa lahat ng kabiguan, sa lahat ng pagsubok na sinamahan mo kami, O Diyos. Salamat sa lahat ng oras, panahon ng buhay namin na hindi mo kami iniwanan, hindi pinabayaan man. Father God, salamat sa iyong salita na aming pinagsaluhan. Ang buhay namin ay maiksi lamang. Gugulin namin ang buhay na ito para sa iyo, para sa buhay na walang hanggan, na naghihintay sa amin doon sa piling mo. Sabi ni Jesus, pinaghanda ko kayo ng silid kung saan doon tayo maninirang sama-sama. Let's be excited. Let's be excited. Doon sa langit, wala nang hirap, wala nang luha, wala nang sakit at karamdaman. Life is too short. Live it for eternity. Salamat po. This is our prayer. In Jesus' name, everybody shout. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord God. Sige po, makakaupo na po tayo. Praise. Praise. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga napakasarap namnamin ang salita ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Kaya naman po dumako na po tayo sa ating pagbibigay. Kanina po yung number 2 ni Pastor ang sabi doon, living a life with passion. So ito po yung pag-ibig. So pagbibigay po natin dapat meron tayong pag-ibig o passion na sinasabi ng ating mahal na Pastora LB. Kaya makibukas po tayo sa banal na aklat ng 2 Corinto, chapter 8, verse 1 to 2. Na ang sabi po rito, o ang pamagat po dito, ang sabi rito, paano ba dapat magbigay ang isang Kristiyano? So meron pong question mark, no? Lahat po ba tayo, inaangkin po natin na tayo ay isang Kristiyano? Amen! Hallelujah! Tunay nga tayo ay mga Kristiyano at dito po natin malalaman kung totoong Kristiyano nga ba tayo sa pagbibigay. Amen? Ang sabi po rito, ang sabi po dito ni Pablo, ibig kong ibalita sa inyo mga kapatid ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Verse 2. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito ay isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikaos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang kanilang palad sa pagbibigay. Kumusta po kaya tayo? Amen. Hallelujah. Sa mensaheng ito, nais ng Diyos na uunawain natin ng mabuti ang kanyang mensahe. Binigay sa atin halimbawa ni Pablo ang iglesia ng Macedonia, no? Nakakaranas daw po sila ng matinding kahirapan, pagsubok at paghihikaos, ngunit sa kabila noon, masayang-masaya pa rin sila at bukas palad na nagbibigay. Amen? Kaya naman habang pinagbubulay-bulayan ko po ang salitang ito, binabaan po ako ni Lord ng 3 P. Sabi ko, Lord, ano ba yan? Bakit mayroon pang ganito? So, 3 P. Una po, pagnanais o desire. Sa pagbibigay, upo. We need discernment's heart to give. Kahit nasa gitna tayo ng trials. Bakit? Dahil dito masusukat ng Diyos ang faith ng tao. Amen? Number 2, pagkakaisa o unity. Kanina sa aking binasa, may tinutukoy po dong iglesia po ng Macedonia. Nang tunay nga dumaranas sila ng pagsubok, paghihikaos at kahirapan. At alam ko na ang bawat
iglesia o churches po ay dumaranas din po nito. Ngunit kapag meron pong pagkakaisa o unity, ang lahat po ng pagsubok na iyon ay matutuldukan. Amen po? Naniniwala po ba tayo? At yun po ang aking panalangin sa River of God Revival Church. Amen? Hallelujah. Kapag tayo po ay magkakaisa sa pagbibigay, magkakaisa po tayong solusyonan ang lahat ng problema sa ating iglesia, tayo ay susulong. Amen? Hallelujah. Sa kapurihan po ng Diyos, 5 taon ang River of God Revival Church. Pero 5 churches na rin ang nabuo. Amen? Sa pamumuno po iyon sa ating mahal na Pastora LV. Talaga pong nilakaran niya ang sinabi ng Diyos, go and make disciple. At ito po yung nais ng Diyos sa buhay po natin. Number 3, pagmamahal o love. Kapag ang tao ay tunay nagmamahal sa Diyos, susunod ito sa nais ng Diyos, lalo na't patungkol sa pagbibigay. Sapagkat sinabi ng Diyos, John 14:15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Amen? Hallelujah. Kung nais ng tao ng pagbabago sa kanyang iglesia na kinasasakupan niya, dapat pag-aralan po natin ang pagbigay. May kusang loob at hindi napipilitan lamang sapagkat sinabi ng Diyos sa Malakay 3:10, subukin mo ako at bubuksan ko ang durangawan ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Pag sinabing masaganang pagpapala, kumpleto po ito. Amen? Sa ating health po at maging sa wealth po natin. Ano? Hallelujah. Nasa salita po ng Diyos to at kaya po totoo po ito. Amen? So dako na po naman tayo doon sa first fruit po. Ang first fruit po ay ginagawa po natin ito every first month. So, ang lahat po ng nalilikom na ating ibibigay sa ating first fruit ay gagamitin po para mas ikakaganda po ng ating iglesia. Papayag na lang po ba tayo na tayo ay bihis na bihis, gandang-ganda ni make-up pa, pero ang ating iglesia ay nakikita po natin kung ano po ang nangyayari. Amen po? So ang nais ng Diyos, kung gaano tayo kaganda, dapat nakikita rin ganda ng kanyang templo. Kaya ngayon nangungusap ang Diyos sa iyo. Kapatid, meron tayong kakayanan. Hindi po ninanais ng Diyos na gaano mang kalaki yan, ngunit kung ibibigay mo ng buong puso yan, katanggap-tanggap po yan ng ating Panginoon. Amen? Kaya ibigay po natin ng buong puso ang ating mga handog sa Kanya at wala tayong ibang naisin kung hindi ang mas lumago pa ang gawain ng ating Panginoon. Hawakan po natin ang ating mga kaloob. Hallelujah. Hallelujah. Lord Father God, maraming salamat. Salamat sa mga salita mo, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Na sa kabila na kami po ay makasalanan, kami po ay nagkukulang sa iyo, pero patuloy ka na naandyan. Patuloy mo kaming binibless, siksik, liglig at umaapaw pa, Panginoon. Lord, ang dalangin ko, Ama, sa umagang ito, Panginoon, nawa, Father God, magkaroon po ng desire ang puso ng bawat isa. Magkaroon ng unity, magkaroon ng love, Panginoon. Upang sama-sama kami, Father God, maisulong at mapapalago pa, Panginoon, ang templo mo. Ang daming gawain, Panginoon, sa feeding sa mga kabataan na inaabot namin, Panginoon. Iba't ibang lugar ang aming mga inaabot, Panginoon. Lord God, ang lahat po ng nalilikom na salapi, ito po yung nagamit po doon. Kaya Lord, nawa, matuto rin pong mag-observe ang lahat po ng tao, Panginoon. Na lahat po ng leaders, pastors, and workers, talagang lahat po sumusunod sa nais mo. Sapagkat accountable kami, Panginoon, kapag kami ay gagawa ng kamalian sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, salamat po ng marami, Ama. Ang dalangin ko, i-bless niyo po. Ibalik niyo po ng pagpapalang tunay sa lahat po ng magbibigay. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah.
Nais pusong pasasalamat sa tinapos mong gawa. Dapat ka ngang umibig, di masukat ang pagsinta. Kamathayan ang iyong dinanas upang ako'y iligtas. Jesus, akong nasa isip, kaya ang krus ay iyong natiis. Di mapigil ang papuri ng pusong labis mong minahal. Minahal, pinatawag, pinagpalang wagas. Buhay ko ay sadyang hindi magwawakas. O Jesus, ikaw ay sa'kin at ako'y sa'yo. Dito sa mundo, ako'y katulad mo. Praise the Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, tayo na po tayo lahat. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Father God in heaven, Heavenly Father, we are praying for our church. God, ang iglesia mong ito, nasasabi kami sa iyong pagbabalik. Datnan mo ang iglesia, ang River of God, Revival Church. At ang 5 pang pinagkatiwala mo sa amin, na pangunahan at samahan namin. Datnan mo kaming tapat hanggang wakas. God, salvation be upon to our family, Lord. Kami at ang pamilya namin ay maliligtas in Jesus' name. God, sa tuwing kami, oh God, makakalimot, remind us to number our days. Bilangin namin ang aming araw, kung ilan na lang ang ilalagin namin sa mundong ito, wag na namin ipagkait, ipaglingkod na namin sa iyo, Diyos. Father God, it's a great privilege to serve the King of Kings and the Lord of Lords. God, salamat. Hindi lahat tinatawag mong maglingkod sa mga hari na mga hari at Panginoon, ang mga Panginoon. Kaya God, sa umagang ito, even sa online, na naka-join sa gawain ito, Lord, touch our hearts, O Lord. Na huwag kami, O God, manlamig sa paglilingkod sa aming Diyos na nagbigay ng buhay sa amin. Sa aming Diyos na nakahandang magbigay ng lahat ng aming pangailangan. Thank you, Father God, for choosing us. Muli, dinideklara namin, we are chosen, we are appointed, and we are anointed, O God. Sa pangalan ni Jesus, alam po namin, our life is for Christ. We are citizens of heaven, and we are ambassador of Christ. In Jesus' name. Itaas natin ang 2 kamay natin sa Diyos. Tanggapin ng bawat isa ang pananampalatayang matatag at matibay mula sa ating Diyos Ama sa langit. Tanggapin ng bawat isa ang pag-ibig at kahabagan ng ating Panginoong Jesus. Tanggapin ng bawat isa ang kapayapaan at pakikiisa ng banal na Espiritu. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Shalom! Shalom, brothers and sisters! Humayo tayo mapayapa, mapanatag. Ibahagi natin ang kaligtasan before it's too late. Our life is short. Let's share Jesus to everyone. Salamat po, Diyos. This is our prayer in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Everybody shout, Amen! Amen! Paglakan po natin ang Diyos. Praise God. Hallelujah. Iparamdam natin sa Diyos na sa umagang ito, feel na natin ang langit. Amen! Hallelujah, Jesus! Thank you, Lord! Kailangan ko ay
Jesus.